Hello po, minsan pa tayo po ay maghaharal ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus, ano? Ayon po sa kasulatan, ang gamit ko pong Biblia ay manipis lang, yung bagong tipan. Ito pong Biblia ito, pinamimigay po walang bayad. Kasi nakalagay po dito, huwag ipagbili ang aklat na ito. Ayan o. Nagbigay po nito yung grupo ng Gideon. Pag nakakakita po kayo ngayon, lampara, yung Gideon International po yan. No? Yan. Ito po ay pinamimigay nila. Siyang ating gagamitin ngayon sa pagkakataon na ito sa ating pag-aaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Ano po? Pero bago tayo papalaot, tingin natin ang patnubay o ang tulong ng Diyos sa ating pag-aaral. Panginoon Diyos, samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng iyong Ebanghelyo sapagkat ikaw lang ang pwede magpatotoo sa amin sa pamamagitan ng iyong Santong Espiritu. Buksan ang puso at isip ng bawat isa upang aming lubos na pagkinabangan ang iyong salita. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay nalalapit na naman yung selebrasyon ng mahal na araw. Alam niyo naman po, kung manonood kayo ng YouTube ngayon, halos yung mga pinapalabas po ay yung tungkol po sa ating Panginoon. So, tungkol sa kanyang bayan, sa Israel. Yung ibang pinapalabas pa po doon mga 5 years ago pa Kasi meron po akong napanood 5 years ago at meron akong napanood present time. Iba na yung background. Kumbaga, yung 5 years na nakaraan, meron ng marami na naganap na pagbabago. Ano po? Yan. Tungkol din sa Panginoon, yung sa pagpapabautismo niya sa Jordan River. Ngayon, pinakikita nila yung Jordan River. Inayos, lalagyan ng bakod at mayroon nagkaroon ng tindahan. Mga souvenir items, may mga bangka. No? Kasi po, taon-taon yun talagang dinadayo ng mga tao pasaksiyan. Lalo na po yung nilakaran niya, yung sinasabi nilang Via de Rosa. Yung pagkapako niya sa ibabaw ng cross, doon sa bundok ng bungo kung tawagin nila, no? O Golgotha. Makita mo ron mga negosyo na, negosyante na ng mga tao. Maganda sana yun, sinasariwa nila yon. Sana meron tayong natututunan doon. Ngayon, parang commercial lang nangyari. Kaya ka nagpunta ron, hindi para magnila, yun, uling, pagmasdan lang ang komersyalismo. Dapat magbago ang ating kaisipan, ano po, yung pagpapakahirap ni Jesus. Alam niyo po, hindi po basta yun Ayun lang, manood lang kayong, ipapalabas na naman yung Passion of Christ, kung tawagin nila. Makita mo yun, talagang pinahirapan ng gusto. Si Jesus, noon, binanta nga yung palabas na yun Gawa ng masyado pong brutal sa sabi ng mga pare. Yung nilalati ko sa likod, yung bakal, na gumaganya sa balat, may sumasamang konting laman. Kaya binaban dito yun Nung araw, ano po, kasi nga po, masyadong diba? Pero sabi nga nung sa producer na si Mel Gibson, hinaral nila talaga yung Passion of Christ. At kumita naman po, siyempre, commercialismo Sige po, pag-aralan natin yung pagkamatay ni Jesus. Alam niyo po yung sabi ni Pablo doon sa Galacia, meron kasi siyang tinutukoy dito. Sa chapter 3, ayon kay Apostol Pablo. Basahin po natin Galacia chapter 3, verse 13.
Sabi po dito, tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y nagdusa na parang isang sinumpa, sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat binibitin sa punong kahoy. Noong palang panahon po ni Pablo, kapag ang isang tao binibitin sa punong kahoy, ay ang tawag doon sinumpa. Naalala niyo ba si Judas? Yung isa sa 12 apostol na pinagkanulo si Jesus sa 13 pirasong pilak. Ano pong nangyari doon? Di nagbigti siya. Nagbigti. Sinumpa siya. Namatay nakalagay dito. Sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinibiti sa punong kahoy. Ayan si Judas po. Ang pagkamatay niya, nagbitin. Pati yung kinu-question po, paano daw siya nagbitin? Ano ba nilagay niya? Basta nakalagay sa Biblia, nagbitin, wag mo na pakialam paano niya ginawa yun. Yan. Tayo po palang mga tao ay mga taong sinumpa. Kaya tayo po'y tinubos ni Jesus, ang sabi ni Apostol Pablo. Dito po sana, meron lang tayong babasahin, yung sinasabi ni Jesus. Ewan ko kung nakalagay dito sinumpa, Tignan natin, para sa dagdag idea. Sa chapter 25 ng Mateo. Sige, dito sa 41. Mateo 25:41. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa. Ang nagsasalita po dito si Jesus ay yung kay San Mateo. Lumayo kayo sa akin mga sinumpa. Yung mga sinumpa pala pinalalayo ni Jesus sa kanya. Lumayo kayo sa akin mga sinumpa. Kayo'y pasa apoy na di namamatay, na inianda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Yan palang mga sinumpang tao, papunta sila ng impyerno kasama si Satanas. Sinong nagsasalita po dito sa talatang 41 ng Mateo 25? Walang iba kundi si Jesus. Ito po yung panahon ng paghuhukom, Judgment Day. Kaya title nito, ang paghuhukom. So, dalawang pila po yan. Isang kanan, isang kaliwa. Yung nasa kaliwa, sila po yung mga sinumpa. Ito po yung mga hindi nagsitalima, nagsisunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya pag hindi mo tinanggap si Jesus din ang magpaparusa sa iyo kung sa kanya ilalagay. Ano po, tingnan natin doon sa 1:36. Ang nananalig sa anak ng Diyos, kay Jesus po yun, ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Yung palang mga sinumpa, kinapupuhutan po pala sila ng Diyos. Kinapupuhutan sila ng Diyos. Bakit po? Kahit na narinig nila ang mensahe patungkol kay Jesus, wala silang pakialam. Wala lang. Para lang dumaan na hangin na ganon. Ayan. Tignan niyo po yung sinasabi ni Jesus. Nung nangangaral po siya dito sa ibabaw ng lupa, may mga tao po siyang sinabihan na ganito. Tignan po natin sa 1:45. Ngunit ang sinasabi ko'y ang katotohanan,
Pag sinabing katotohanan po, doon sa 1:17:17, ang katotohanan ng salita ng Diyos. Yan. Kaya salita ng Diyos sa sinasabi ni Jesus dito, kaya hindi ninyo ako pinaniniwalahan. Sabi niya sa mga kausap niyang tao. Yung sinasabi ni Jesus, salita ng Diyos, nangangaral siya po dito sa panahon na ito. Pero ang sabi ni Jesus, hindi ninyo ako pinaniniwalahan. May mga tao po palang ganon. Anong sabi niya doon sa sunod na talata? Tignan nga natin. Sa 44, tignan natin. Ang diablo ang inyong ama. Oh. Yun po palang hindi naniniwala kay Jesus sa panahon niya. Ang sabi niya, ang diablo ang inyong ama. Sila po yung isinumpa. Sila po yung itatapon doon sa apoy ng impyerno. Kasi po hindi sila naniniwala sa mensahe ng ating Panginoong Yesus. Samantalang ang sinasabi ni Jesus ay ang katotohanan. Ano yung katotohanan? 1:17:17 ay walang iba kundi yung salita ng Diyos. Oh. Tingnan natin. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. No? Yung katotohanan, yung salita ng Diyos. Pero hindi sila naniniwala. Kaya sabi ni Jesus, anak kayo ng diablo. So pagdating po ng pag-uukom, sabi ni Jesus, mga sinumpa kayo, lumayo kayo sa harapan ko, pasapoy kayo ng impyerno, at kasama ang inyong amang si Diablo, si Satanas. Lahat naman po tayo, sabi ni Pablo, lahat tayo makasalanan. Di lahat tayo sinumpa. Salamat sa Diyos. Bakit po? Nasa ilalim tayo na sumpa. Alam ng Diyos kung anong parusa sa atin parusa sa impyerno. Pero hindi po pumayag ang Diyos na tayo po maparusa sa impyerno. Bakit? Ito sabi ni Pablo. Tingnan natin yung sulat ni Apostol Pablo. Sa unang Timoteo, basahin po natin, chapter 2, verse 3 and 4. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makahalam ng katotohanan. Anong katotohanan? Salita ng Diyos. Pag nalaman mo yung patungkol sa salita ng Diyos, ito po yung salvation. Para hindi po tayo mapasahapoy ng impyerno. Pero kung dumating ang panahon na matay ka, hindi mo pa rin po pinaniwalaan ng Panginoon. Ikaw nang gumawa ng kapalaran mo. Ikaw na rin ang gumawa. Kumbaga, ikaw na rin ang gumuhit ng kapalaran mo. Narinig mo na ang salvation, ang ino-offer ng Diyos. Narinig mo na kung ano tayo sa harapan ng Diyos. Lahat po tayo makasalanan. Lahat tayo nakasumpa sa kasalanan. Sabi ni Pablo. Kaya po merong isang Jesus na ipinako sa ibabaw ng krus upang matubos po ang ating mga kasalanan. Kasi po kung tayo lang ang tutubos ng kasalanan natin, wala naman tayong magagawa talaga. Kasi unang-una, tao tayo. Paano tayo magbabayad sa Diyos? Ang Diyos nasa langit. Paano? Ugali pa naman ng tao. Anong ugali ng tao? Hingi siya ng tawad ngayon, bukas gagawa na naman ng kasalanan, hingi na naman ng tawad, hingi na naman. Paulit-ulit na lang.
Paulit-ulit na lang. Kaya yung ginawa ni Jesus sa ibabaw ng krus, yun po ay pang-abang panahon na po. Ginawa na po niya kanyang tungkulin na pagsunod sa kanyang Ama sa langit. Tingnan niyo po ang sabi ni Pablo. Doon po sa libro ng Pilipos. Kung ano sinabi ni Apostol Pablo. Tingnan natin, ano? Sa chapter 2. Pilipos chapter 2, verse 5. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. 6. Kahit si Diyos hindi nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. 7. Sa halip po sa niyang binitawan ang karapatang ito at namuhay na isang alipin, ipinanganak siyang katulad ng isang karaniwang tao. 8. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang sa kamatayan, hanggang kamatayan sa krus. Sumunod siya hanggang kamatayan sa krus. Yun po yung, siya po yung handog. Kasi nga, wala po tayong pantubos ng kasalanan natin. Kaya ginawa na po ni Jesus ang pantubos. O kaya nung nakikita ni Juan, lumalapit sa kanya si Jesus sa chapter 1, verse 29. Anong nasabi ni Juan? Si Juan Bautista po ito, na tinutukoy sa Biblia. Una, 1:29 ng 1. Ganito pong sinulat ni Juan. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sino mag-aalis ng kasalanan? Ang kordero. Sino po yung kordero? Walang iba kundi si Jesus. Yung kanyang pagpapakahirap, pagpako sa krus, yun po ang completion ng salvation. Ang parte lang ng tao ngayon is to isukong buhay kay Jesus at magsimulang sumunod sa Kanya. Ano po? Sumunod sa Kanya. Kasi kung di rin lang tayo susunod, ano sabi doon sa 1:36? Mananatili ang puhot ng Diyos sa iyo. Sino? Yung hindi susunod. Sila po yung sinumpa. Lahat naman po tayo nakasumpa. Pero, nang makarinig po tayo ng aral ni Jesus, doon natuto tayong sumampalataya sa Kanya upang ang kasalanan natin ay makasali sa pagtubos niya sa krus. Alam nyo, ginawa na ni Jesus yun. More than 2,000 years ago. Ang gagawin na lang natin, sabi ko nga po sa inyo, ay sumunod na lang po tayo sa Kanya. Kasi panghuli. Hebreo, meron po nakalagay dito, nakakatakot na nakalagay dito. Tignan niyo po, sa Hebreo chapter 10, anong nakalagay dito? Sa 36, kinakailangan kayo magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. 37, sapagkat kaunting panahon na lamang hindi na magluluwat at ang paririto ay darating. Si Jesus po tinutukoy na darating. 38, ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ibig sabihin ng pananalig sa Kanya, pagsunod sa Kanya. Ngunit kung siya tumaliko, hindi ko kalulugdan. Ano po yung pagtalikod? Backslide. 39, ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayo'y maliligtas tayo. Amen. Kita nyo po, napakaliwanag ng turo. Pag tumalikod ka, anong ibig sabihin? Pag hindi ka na sumunod,
bumibitiw ka na sa iyong pananampalataya. Ano sabi niya? Hindi kita kalulugdan. Alam nyo, napakahirap kung sa nakilala mo ng Panginoon, pagkatapos bibitawan mo pa siya nang dahil po sa iba't ibang problema. Kung nangyayari po ngayon dahil po sa problema, binibitawan nila pananampalataya nila. Dahil sa problema, hindi nila, parang tingin nila, pinababaya sila. Sabi nila, kung may Diyos, bakit kami ganito? Para kasalanan pa ng Diyos kung naging ganito ka. Hindi po. Tayo po may problema, hindi ang Diyos. Kaya patuloy lang tayong sumampalataya sa Kanya, manalig. At kahit anong dumating sa buhay natin, sunod lang tayo na sunod. Sige po, Panginoon Diyos, salamat sa iyong pagtuturo sa amin na yung parang hindi sumunod, sila po yung nakasumpa sa sumpa ng kasalanan. Salamat po, meron kang anak na ibinigay sa amin upang siyang aming paniwalaan at susundin. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Okay, kaibigan, kayong mga nanonood, like, share na share. Kayong mga nasisiran, mag-share din po kayo sa iba. Po, malay ninyo, pag na-share nyo sa iba ito, yung paling kailangan nila. Po, salamat po. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, nasa barangay 96 tayo. So, Nate District 1, Tondo, Manila. God bless us all. Bye!